Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1441. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Opisyal kitang hinahamon sa isang tunggalian. Hindi na nakapaghintay si Windsor ng isang segundo at agad na naglabas ng hamon. Gusto kitang talunin muli sa harapan ng ating mga kababayan, para patunayan na mas mabigat nga ako sa iyo. Ang mapagkompetensyang espiritu ni Windsor ay bumubulusok. Tama iyan. Ang tagal ko ding hinintay ang araw na ito. Patunayan mo siyang mali, God of War. Ipakita mo sa kanya na mas magaling ka sa kanya. Noon pa man ako nakaugat para sa iyo. Tumanggo si Minka. Galit na galit si Windsor nang marinig niyang idineklara ni Minka ang suporta niya kay Levi. Ang babaeng mahal niya ay nag-uugat sa ibang lalaki. Walang lalaking makakalunok ng insultong iyon. Sinulyapan ni Levi si Windsor at pinaalis, kalimutan mo na. Hindi ikaw ang kapareha ko. You are way below my league, kaya huwag kang humingi ng gulo. Ito ay ang katotohanan, dahil siya ay tunay na mas malakas kaysa kay Windsor. Kaya niyang tanggapin ang 1,000 Windsors nang hindi pinagpapawisan. Wala siyang pakialam na makipag-away kay Windsor, tulad ng isang leon na hindi mapakali sa hamon ng langgam. Bukod dito, ayaw ni Levi na mapahiya si Windsor sa harap ng lahat ng kanyang nasasakupan. Gayunpaman, nakita ni Windsor ang pagtanggi na iyon bilang isang insulto, at siya ay nagalit. Ano? Angal niya. Nagalit din ang mga alagad, at sinimulan nilang habulin si Levi. Huwag kang mayabang, Levi. Natalo ka sa boss ko dati. Nahirapan kami sa pagmamayabang mo noon dahil naawa ka sa pagiging paylay mo. Ngayong magaling ka na, hindi na namin kukonsintihin ang kalokohang iyon. Halika. Ipakita mo sa amin. Murang usapan. Sinaman ng tingin ni Windsor si Levi at sumigaw, halika, Levi. Itigil ang pagmamayabang at ipakita sa amin kung ano ang mayroon ka. Muli kitang matatalo sa harapan ng mga mandirigmang Erudian na ito. Sige, kailangan kong ayusin ito sooner or later. Kapag mas maaga akong natatapos, mas maraming problema ang makukuha ko mula sa iyo. Umiling si Levi bilang pagbibitiw at atubiling tinanggap ang hamon. Sa mata ng iba, si Levi ay mayabang at punong-puno ng sarili. Nabalitaan nila na natalo siya kay Windsor dati, at ang isang natalo ay walang karapatang kumilos ng ganoon ka-arrogant. Magsisimula na ang isang labanan, at lahat ng mga mata ay nasa Levi at Windsor. Karamihan ay may taya sa Windsor, dahil naniniwala silang mas malakas si Azura. Siya ay nanalo laban kay Levi sa kanilang nakaraang labanan pagkatapos ng lahat, at ang mga pagkakataon ng kasaysayan ay maulit ang sarili nito ay napakataas. Kailangan mo bang bigyan kita ng kaunting maluwag? Tanong ni Levi. Taos-puso siya sa kanyang alok, ngunit parang provocation iyon para kay Windsor at sa kanyang mga taga-suporta. Hindi na kinaya ni Windsor. Ikaw ang humihingi nito. Siya ay umungal at sumugod kay Levi na parang nagngangalit na toro. Ginawa niya ang kapangyarihang kasanayan ng Great Family of Frostford. Ang mga alon ng enerhiya ay nagmula sa kanyang kamao, at ang hangin ay kumalusko sinuntok niya si Levi. Ibinigay niya ang lahat, dahil gusto niyang patunayan ang kanyang sarili, para ipakita sa mundo na mas malakas siya kaysa kay Levi, na karapat-dapat siyang maging Diyos ng digmaan. Ilang beses na niyang inensayo ang eksenang ito sa kanyang isipan, at ipinakita niya ang perpektong welga na lagi niyang iniisip na gagawin niya. Sa kabilang dulo, itinaas ni Levi ang kamay at isang daliri lang ang iniabot habang hinihintay ang suntok ni Windsor na maabot sa kanya. Nagulat ang lahat sa reaksyon niya. Galit siguro si Levi. Nawala na ba siya sa isip niya? Iniisip ba niya na kaya niyang harangan si Azura sa isang daliri lang? Basag. May tunog ng bitek ng buto nang tumama ang kamao ni Windsor sa daliri ni Levi. Nako, nagulat ang lahat, ang kamao ni Windsor ang nabalian. Boom! Bago nila napagtanto kung ano ang nangyari, ang katawan ni Windsor ay pinalipad sa himpapawid, at siya ay nagkaroon ng isang mahirap na landing, mga yarda mula kay Levi. Umagos ang dugo mula sa kanyang bibig, nabahiran ang lupa. Pumalakpak, natahimik ang karamihan, sa gulat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1442. Iyan na iyon. Tapos na. Lahat ng mata ay nakatutok kay Windsor, na namimilipit sa lupa, nakakawi sa sakit. Natulala si Nazar, Bolgon, at Talon. Laking gulat ng lahat.
Hindi sila makapaniwala na ang makapangyarihang alamat ng Azure Army ay napakarupok, ano pat matatalo siya ni Levi sa isang daliri lamang. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawa ay hindi kapanipaniwala. Natigilan noong una si Minka sa kanyang nakita. Nang makabawi siya mula sa pagkakabigla, nagpakawala siya ng isang masayang tawa ng tagumpay. Tama ako, nakita ko ang nakatagong potensyal ni Levi, at sulit ang paghihintay na masaksihan ang kanyang pag-unlad. Walang mas mamangha kaysa sa nakakahiga sa lupa. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Windsor. Shock ay isang understatement para sa kung ano ang kanyang naramdaman, nobela. Tinalo ba ako ni Levi sa isang daliri lang? Hindi ako naniniwala dun. Hindi ako nagpatalo sa kanya. Paano ako natalo sa kanya? Daig ko siya. Paano niya ako matatalo? Imposible. Tatayo ako at hamanin ulit siya. Pilit na bumangon si Windsor, ngunit napagtanto niyang hindi niya may galaw ang kahit isang kalamnan. Ang kanyang katawan ay lampas sa kanyang kontrol, na para bang ang katawan na iyon ay hindi pag-aari niya. Hindi ito maaaring totoo. Tatayo na ako. Pumalakpak. Gayunpaman, kahit anong pilit ni Windsor, hindi siya makabangon. Nasa bingit siya ng luha. Mabilis niyang inilabas ang lihim na gayuma na ginawa ng kanyang pamilya at nilingan iyon. Agad siyang nabuhayan ng loob, at isang mainit na daloy ng enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Tumayo siya at sinabing, tayo na sa isa pang round. Siya sprinted papunta Levi tulad ng isang baliw na tao, ngunit ang lahat ng ito ay kinuha ay isang pitik ng paa, at Levi ipinadala sa kanya lumipad muli. Thud. Napasandal si Windsor sa kanyang likuran, at sa pagkakataong ito, nanatili siyang pailay sa lupa. Nakatitig lamang siya sa matayog na figure ni Levi at malungkot na tinanggap ang sarili niyang pagkatalo. Napatunayan sa kanya ni Levi na magkaiba sila ng mundo. Paano ito nangyari? Paano siya naging mabigat? Iyon ang nakikitang kahihiyan sa buhay ni Windsor. Siya ay naagrabyado, at hindi matanggap ng Azure Army ang resulta nito. Natarante namang tinitigan ni Windsor si Levi, at nagtanong, kung ganoon, bakit ka natalo sa akin noong isang beses? O nagkaroon ka ba ng napakalaking improvement mula noong huli tayong nag-away? Hindi mo ba gets, Windsor? Sinadya kong nawala sa iyo at hayaan kang bumangon sa halip na maging Diyos ng digmaan, sagot ni Levi. May sumubok na i-set up ako noong isang beses, kaya nakipaglaro ako sa kanila. Maikli niyang sinabi kay Windsor kung ano ang nangyari, hindi niya iniwan ang mga confidential na detalye tulad ng The Calamity. Ano? Galit na galit si Windsor at ang kanyang hukbo nang marinig nila ang totoong nangyari. Nakatago sila sa dilim at hindi nila namalayan na isa pala silang sangla sa laro ni Levi. Madali niyang natalo si Windsor kahit sa mga oras na iyon. Ikaw, Papif. Nabalisa si Windsor kaya nagdulot ito ng kanyang pinsala, na naging sanhi ng paggubo niyang muli ng dugo. Sa kabilang banda, todong ngiti si Minka, ipinagmamalaki na ang lalaking kanyang kinagigiliwan ay may kakilakilabot na kapangyarihan. Kaya hindi siya natalo sa akin. Ganon na ba ako kaina? Nanlumo si Windsor, ngunit inaliw siya ni Levi, na nagsabing, sa totoo lang, matagal ko nang natalo ang iyong amo at mga nakatatanda. Hindi nakakahiya na nawala ka sa akin. Hanggat naglilingkod ka kay Erudia ng may katapatan, karapat-dapat kang maging Azure. Ano? Tinalo niya ang aking Panginoon at mga nakatatanda. Nabigla si Windsor nang marinig na kahit ang kanyang amo at mga nakatatanda ay hindi kalaban ni Levi. Fine, then let me ask you, Levi, kung napakakapangyarihan mo, bakit mo piniling maging taksil? Bakit hindi mo ginamit ang iyong galing para pagsilbihan si Erudia? Bakit kailangan mong pumunta kay Kirea? Hinarap ni Windsor si Levi, ginamit ang tanging kahinaan na makikita niya sa kanya. Sino ang nagsabing ipinagkanuloko si Erudia? Nakangiting tanong ni Levi. Kung gayon bakit ka pumunta sa Kirea? Dahil ako ay Crown King. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1443. Iyon ay isang kahindek-hindek na anunsyo na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Crown King. Hindi ba siya namatay sa Mount Drago sa Kirea? Paano siya nabuhay? At paano siya naging Levi? Imposible. Habang ang karamihan ay sinusubukan pa ring magkasundo sa kanilang narinig, si Zar at Bolgan ay nakasimangot,
dahil alam nilang hindi ito imposible. Una sa lahat, malinaw na si Levi ay may parehong superior na kakayahan gaya ng Crown King, at pangalawa, nasa Kirea din siya noong panahon ng iyon. Bukod dito, ang mga setup at mga laro sa isip na inilarawan niya kanina ay angkop na lahat sa palaisipan. Kaya, hindi imposible ang pagiging Crown King ni Levi. Marahil ang isang mas mahusay na paraan upang ilagay ito ay lubos na posible. Hindi pwede, sabay na sabi ni Windsor at Minka. Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanila, nagtataka kung paano sila nakakasigurado. Nagkatinginan sina Windsor at Minka, at sa wakas, sinabi ni Minka, kung nagkataon, nakilala namin si Crown King dati at nakita namin ang kanyang mukha, kaya alam namin ang hitsura niya. Ang Crown King na tinutukoy nila ay si George. Oo, si Crown King ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya, putol ni Windsor at inilarawan ng detalyado ang hitsura ni George. Kaya, imposibleng ikaw ang Crown King. Confident na sabi ni Windsor at Minka. Kung hindi pa namin siya nakilala, maniniwala kami sa iyo. Sa kasamaang palad, ginawa namin, kaya hindi mo kami maloloko. Dagdag pa nila. Isang walang magawang ngiti lang ang nailabas ni Levi, alam niyang walang paraan na mapipilitin niya ang sino mang maniwala sa kanya. Pero Crown King talaga ako. Nagkibit balikat siya. Okay, tigilan mo na yang kalokohan mo. Inaamin kong mas malakas ka kaysa sa akin, ngunit kung ikukumpara sa Crown King, malayo ka, tulad ng hindi ko maikukumpara sa iyo. Kaya huwag ka nang magsisinungaling ng ganyan. Ungol ni Windsor. Paano mo mapapatunayan? Tanong ni Minka habang nakatingin kay Levi para sa isasagot. Wala akong kailangang patunayan kahit kailan. Iyon lang para sa araw na ito, at alis na ako. Ngumiti siya at umalis. Arg! Dahil sa pagkadismaya ay nagpakawala ng malakas na sigaw si Windsor pagkatapos noon. Ito ang pinaka-nakakahiya na araw sa kanyang buhay, na marinig ang karangalan ng Azure ay hindi nakuha ngunit ibinigay sa kanya. Siya ay labis na naagrabyado, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Wala man lang siyang lakas ng loob na pigilan si Levi na umalis. Hindi nagtagal ay nakarating sa mga Dragonites ang balita ng pagbabalik ni Levi. Buhay pa siya. Buhay pa ang ating pambansang bayani. Napakapalad. Pagpalain ng Diyos si Erudia. Magdaraw sana ng party ang mga Dragonites para magdiwang kung magagawa nila. Gayunpaman, alam nila na mas angkop na panatilihing mababa ang profile. Samantala, nabalitaan din ng The Calamity ang tungkol sa pagbabalik ni Levi at natutuwa silang hindi nawalan ng saysay ang kanilang mga pagsisikap. Buhay ang Crown King, at uunlad si Erudia. Iyon ang huling araw ng 3 buwang kasunduan sa pagitan ng Great Family of Westford at Levi. Tumigil ka na sa paghihintay. Nasa Kirea na si Levi at hindi na babalik. Oo, ang isang traidor ay kailangang magdusa ng matinding parusa kung siya ay bumalik, kaya mas gugustuhin niyang manatili sa Kirea at magsaya sa isang magandang buhay doon. Hinihintay mo pa rin siya, Zoe. Matagal na niya kayong iniwan ni Evie. Sinusubukan ng mga miyembro ng pamilyang Lopez at Black na makipag-usap kay Zoe, na karga-karga si Evie sa kanyang mga bisig at matigas ang ulo na naghihintay sa pintuan sa tirahan ni Lopez. Sa kabila noon, lubos na naniniwala si Zoe na babalik si Levi sa araw na iyon, nobela. Tumigil ka na sa paghihintay. Hindi na siya babalik, napaungol si Cores sa kanya. Oo, huwag ka nang maghintay, mahal ko. Hindi na siya babalik. Sumama rin sina Thierry at Judy para pigilan si Zoe, hindi sa ibang dahilan. Alam nilang hindi na makakabalik si Levi, dahil namatay na ang Crown King. Hindi mo siya kilala. Lagi niyang tinutupad ang pangako niya. Kung sinabi niyang babalik siya, babalik siya. Kontra ni Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1444. Napabuntong hininga si Thierry. Gusto rin nilang makitang bumalik si Levi. Pero hindi niya gagawin, hindi pwede. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang masakit ang iniisip. Walang paraan na nakaligtas siya sa ganoong uri ng pagsabog sa Mount Drago. Habang siya at si Judy ay higit na nakakaalam, ang mga Lopez at Black na pamilya ay matatag sa kanilang paniniwala na si Levi ay nakagawa ng mataas na pagtataksil at sa makatuwid ay nakatakas kay Kirea. Zoe, balik na tayo sa loob. Sobrang lamig dito sa labas.
Walang saysay ang paghihintay sa kanyang pagbabalik. Sinubukan ni Caitlyn na makipag-usap sa kanyang anak na babae. Makinig ka sa nanay mo, Zoe, dagdag ni Aaron. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita na si Levi ay isang taksil. Walang paraan na babalik siya. Si Zoe, gayunpaman, ay naninindigan. Hindi, hihintayin ko siya. Nangako siya sa akin na babalik siya sa loob ng 3 buwan, hindi pa 3 buwan hanggang hating gabi. Napailing na lang ang iba sa kanyang matibay na determinasyon. Bakit mo ginagawa ito sa iyong sarili? Si Melanie at Jenny ay lalong hindi sumusuporta at malayang naglabas ng mga sarkastikong komento. Walang silbi Zoe. Ang taksil na iyon ay hindi maglalakas loob na bumalik. For all we know, Levi is having the time of his life now in Kirea, surrounded by beautiful women. Baka nakalimutan ka na niya. Hindi naman sila pinansin ni Zoe. Habang nakaakbay si Forlivia, hinintay niya si Levi sa pintuan nang walang sabi-sabi. Lumipas ang oras. Mula sa malinaw na asol ang langit ay naging mainit na kulay kahel na pinakinang ng araw sa gabi, pagkatapos ay ganap na nagdilim habang lumalalim ang gabi. Gayunpaman, siya ay nagpumilit, sa kabila ng hindi nakikita ni itago o buhok sa kanya. Asawa, muling sinubukan ng mga miyembro ng kanyang pamilya na pinigilan siya. Itigil mo na ang kalokohang ito, Zoe. Hindi na siya babalik. Hindi. Mabangis na determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Zoe. Naghihintay ako. Lumipas ang 1 pang oras. Tapos 2. Maya-maya, sumapit na ang hating gabi. Noon ay muling lumabas sa pintuan ni Cora, kasama ang lahat mula sa pamilya Lopez at Black, Nobela. Anong sinabi namin sa'yo Zoe? Walang maibigay si Cora kundi pangungutya. Pero hindi ka makikinig sa amin. Ano ang pakinabang para sa iyo na maging napakapighead? Ang bulag na pananampalataya ay walang maidudulot na mabuti sa iyo. Napangiti si Zoe sa sarili. Baka hindi talaga siya sasama. 1 minuto na lang ang natitira hanggang hating gabi, sabi ni Logan, na sumulyap sa kanyang pinapanood. Ang natitira ay pantay-pantay na naninira sa kanilang mga pahayag. Gumising ka na Zoe. Tinalikuran na niya ang bansa. Sa tingin mo ay hindi pa rin siya nagbibigay ng masama sa inyo ni Forlivia, di ba? Para kang tanga kung patuloy kang maghihintay. Tapos na ang oras, bumalik na tayo sa loob. Oo, dapat mong malaman sa ngayon na wala na siyang lakas ng loob na bumalik. Nang kalagkarin na sana nila si Zoe pabalik sa bahay, isang boses ang pumutol sa hangin na parang isang bukol na bala, na nagpapalamig sa lahat ng nasa pwesto. Sabihin mo ulit yon. Tatay, sigaw ni Forlivia sa tuwa. Pinaihit niya ang sarili mula sa pagkakahawak ng kanyang ina. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa lupa, nagsimula siyang tumakbo patungo sa papalapit na lumapit bago pa maisip ang sinumang nangyayari. Binuhat siya ni Levi, binalot siya ng yakap ng oso. Agad na tumulo ang luha sa mga mata ni Zoe. Bumagsak siya sa kanya at buong lakas niyang hinawakan, humahagulgol. Bakit ang tagal mo? Holy shitty! May ulong sa gulat, isang damdamin ang umalangaw-ngaw sa puso ng lahat. Hindi ba nag-defect si Levi kay Kirea? Paano pa siya makakabalik dito na parang walang nangyari? Sa sumunod na sandali, may napansin silang hindi kapanipaniwala, wala si Levi sa kanyang wheelchair. Napansin din ni Zoe. Siya drew pabalik upang bigyan siya ng 1 beses over incredulously. Paano? Napangiti si Levi. Mas gugustuhin mong makita akong naka-wheelchair. Hindi. Siyempre hindi. Masaya ako pero, 2 buwan na lang. Naka-recover ka na. Naroon pa rin sa tono niya ang pagkagulat. Anong nangyayari? Ano ang kaguluhan? Maya-maya lang ay lumabas si Thierry sa bahay kasama si Judy. Halos atakihin siya sa puso nang makita si Levi. Naramdaman ni Thierry na bumigay ang kanyang mga paa nang bumagsak siya ng mabigat sa kanyang puwitan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1445. Natulala, napaatras si Judy ng ilang di sinasadyang hakbang, natapilok ang kanyang lolo, at bumagsak ng sumigaw. Pareho silang may iniisip, hindi siya dapat buhay. Isa ba siyang multo? Nobela. Sina Zoe, Cora, at ang iba pa ay nagulat sa kanilang natakot na mukha. Habang ang hitsura ni Levi ay nagulat sa mga Lopez at Black na pamilya, ang kanilang reaksyon ay namutla kung ikukumpara sa mga Langston. Kaya naman, natarante sila nang makitang takot na takot ang dalawang iyon.
Huwag kang tatayo lang dyan, udyok ni Cora sa iba. Tulungan mo sila. Ilang miyembro ng pamilya ang pumunta para tulungan sina Thierry at Judy na makabangon. Thierry, anong meron? She asked, lukang nonplussed. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito, huminga si Thierry. Kahit na ngayon ay natauhan na siya at napagtanto na si Levi ay, sa katunayan, buhay, siya ay nalulugod pa rin. Oo, hindi rin ako. Nakakatakot na makitang may biglang sumulpot na hindi dapat nandito, sabi ni Judy na nakahawak sa dibdib niya. Ang iba ay nagdududang sulyap sa kanila, lihim na nag-iisip kung may tinatago ba sila. Nakakatakot, ha? Napangiti si Levi. Inasahan mo bang mamatay ako ng totoo? Hindi. We wouldn't dare, nauutol na sabi ni Thierry, hindi nag-iisip. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, gayunpaman, napagtanto niyang masyado siyang nagmamadaling magsalita. Lahat ng mula sa pamilya Lopez at Black ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Differential ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Levi kanina para bang amo niya ang huli. Pagtanggal ng kanyang lalamunan, sinubukan ni Thierry na gumawa ng dahilan. I mean, ayoko lang mawalan ng ama si Evie at mawalan ng asawa si Zoe. Tama, mabilis na sinundan ni Judy. Ang isang bata ay nangyari ng isang ama. Ang iba ay tumango bilang pangunawa, tila bumili ng palusot. Masaya kaming makita kang buhay, same time na sabi ni Thierry kay Levi, kung mayroon man, masaya kami para kina Evie at Zoe. Ito ay totoo. Ang pagiging buhay ni Levi ay nagtatrabaho para sa kanilang pabor sa lahat ng mga account. Kaya naman, talagang natuwa si Thierry na buhayin siya. Nang lumipas ang unang pagkabigla, nakaramdam si Judy ng biglaang pag-iyak, ngunit pinigilan niya ang mga luha. Tumanggaw si Levi sa kanilang dalawa at ngumiti sa asawa at anak. Marahan niyang tinapik ang ulo ni Forlivia. Sabi ko babalik ako para sa inyo ni Evie sa loob ng 3 buwan. Ako ay isang tao sa aking mga salita. Zoe, uwi na tayo. Teka muna, malakas na tumikim si Sean nang makita niyang inakay ni Levi si Zoe at Forlivia palayo. Levi Garrison, may nakalimutan ka ba? Agad namang nahuli si Logan at ilang iba pa. Tama iyan. Dinagdagan niya. Nakalimutan mo na ba ang kondisyon na kailangan mong tuparin bago ka makaalis kasama ang iyong pamilya? Oh, tumaas ang isang kilay ni Levi. Nagulat ang mga mata ni Thierry at Judy sa biglaang intervention, ngunit hindi nagtagal ay naiugnay nila ang mga tuldok at napagtanto kung ano ang pinag-uusapan ng iba. Hindi tulad ni Sean at Logan, wala silang lakas ng loob o motibasyon na hingin iyon kay Levi. Pagkatapos ng lahat, tinanggap siya ng buong Great Family of Westford bilang kanilang de facto master. Ito ay magiging ganap na walang kabuluhan upang ilabas muli ang partikular na probisyon. Palibhas ay hindi napapansin ang mga kaisipang tumatakbo sa isip ni Thierry, na natiling persigido ang iba. Huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan mo na may isang paunang kondisyon para sa iyo na magsama muli ng iyong asawa at anak na babae, Jenny Huff. Kailangan mong maging Diyos ng digmaan o makamit ang mas mataas na katayuan bago namin maisip na sapat kang mabuti para sa kanila. Nakatuon ang lahat kay Levi nang humakbang si Cora at nagtanong sa bakal na boses, natugunan mo ba ang pagtatanong iyon, Levi Garrison? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1446. Napatingin si Zoe sa asawa na may pag-asa. Kung siya ay nakagawa ng ganoong kabilas na paggaling, marahil ay nakamit din niya ang katayuan ng God of War. Nobela. Lumamlam ang pag-asa sa kanyang mga mata sa sumunod na segundo nang sabihin ni Levi, sorry. Hindi pa ako ang God of War. Ang iba ay humagalpak sa sardonic na tawa. Hindi ka pa sapat kung ganoon. Mariing nagtaas ng boses si Cora. Hindi makakaalis sina Zoe at Evie kasama ka. Ngunit mas malakas ako kaysa sa Diyos ng digmaan, pahayag ni Levi. Ang kanyang mga salita ay umani ng mas maraming tawanan mula sa karamihan. Right, may sumangot. Natalo ka kay Windsor bago ka pa man naranasan ang mga pinsala, at ngayon ay inaasahan mong maniniwala kami na kahit papaano ay naging mas malakas ka sa kanya pagkatapos ng iyong paggaling. Bullsh asterisk iyan. Bakas sa bawat linya ng mukha ni Cora ang sama ng loob. Mayroon ka pa bang sasabihin para sa iyong sarili? Marami pa, pero hindi ko na masasabi.
Tinutukoy niya ang kanyang katayuan bilang Crown King, isang classified information of the highest kind. Walang paraan na ibunyag niya sa iba, lalo na sa mga taong ito sa harapan niya. Mapanganib na pumikit ang mga mata ni Cora. Wala nang iba, akala ko. Maaari mong sabihin na, ano sa tingin mo ay sapat ka para kina Zoe at Evie? Tumalsik siya sa galit. Tinanggap mo ba kaming tanga? Ang lakas ng loob mong baliwalain ang hinihingi sa iyo mula sa great family of Westford. Tumawa si Levi at sumulyap kay Thierry. Bakit hindi mo tanungin ang dalawa kung sapat na ba ako? Umikot ang mga ulo sa taong pinag-uusapan, na halatang napalunok habang kumaway ng kamay kay Levi. Sige, malaya kang umalis kasama sina Zoe at Evie. Ano? Ilang mga tao ang sabay na sumigaw habang ang ripple of shock ay kumalat sa karamihan sa hindi inaasahang tugon. Ibig sabihin ba nito, na mayroon siyang stamp of approval mula kay Thierry? Paano ito posible? Thierry, bakit mo siya pinayagang umalis? Pinindot ni Cora na may pagtataka. Hindi niya natugunan ang itinakda mong kahilingan. Ang natitira ay pantay na hindi nakakaintindi. Tumingin sila sa kanya sa ibang antas ng pagkalito, sabik na naghihintay ng paliwanag. Alam ko ang sinabi ko, anunsyo ni Thierry. Ngunit si Levi ay nararapat na makasamang muli ang kanyang asawa at anak na babae. May mga dahilan ako. For one, bumalik siya sa kabila ng mga akusasyon laban sa kanya, ipinakita nito na responsable siya sa kanyang pamilya. Isa pa, naka-recover na siya, kaya na niyang alagaan ang mga ito ngayon. Hindi ako unreasonable na tao. Noong inilagay ko ang probisyon na iyon, ito ay para sa kapakanan ni Zoe at Evie. Batay sa dalawang nabanggit na pagsasaalang-alang, nakuha niya ang aking pag-aproba na kunin silang dalawa. Sa kabila ng pagiging underwhelmed sa pamamagitan ng kakaibang pagliko ng mga kaganapan, walang sino man ang hindi makahanap ng anumang kasalanan sa paliwanag ni Thierry upang pabulaanan siya. Si Cora ay pumayag din, kahit na pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanyang kapatid sa saloobin nito kay Levi. Napangiwi siya sa huli. Mas mabuting tretuhin mo si Zoe ng tama kung hindi. Nakatingin lang silang lahat sa pag-alis ng pamilya ng tatlo. Ang ilan sa kanila, kasama si Sean, ay masakit pa rin sa hindi nila mailagay si Levi sa kanyang lugar tulad ng una nilang nilayon. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito dahil nailabas na ni Thierry ang hatol. Magdudulot ba ng gulo si Levi sa atin ngayong nakabalik na siya at gumaling na? Nag-aalalang tanong ni Jenny. Sa tingin ko ito ay malamang, sagot ng isa pa. Matalino ang lalaking iyon. Gusto niyang bumalik sa amin sa suporta ng great family of Westford. Sa kanyang panaginip, may iba pang nanunuya. Sumasang-ayon ako. Kailangan nating magtulungan para matiyak na hindi na mangyayari iyon. Bumagsak ang mga balikat ni Thierry sa pag-alis ni Levi. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, nagalit sa iba dahil sa hindi sinasadyang pagtapon sa kanya sa ilalim ng bus. Baliw yung mga yon kung inaasahan nilang pipigilan ko si Levi na umalis kasama ang pamilya niya. Matanda na ako, pero wala akong death wish. Kung ang labanan sa Mount Drago ay anumang bagay na madadaanan, si Levi ay mas malakas kaysa sa naiisip ko. Siya ay tiyak na mas malakas kaysa sa 5 dragons ng Erudia. Samantala, bumalik si Levi sa kanyang asyenda kasama sina Zoe at Forlivia. Agad silang sinalubong ni George at North Skylord. Walang sinabi si Zoe nang makita sila, sa pag-aakalang sila ay mga gwardya. Kung alam niya kung gaano kalakas ang dalawang guard na ito, lalo na si George, na nalampasan kahit si Thierry, maaaring mabigla siya sa kanyang buhay. Naghintay si Zoe na mag-isa kasama si Levi habang niyakap ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ka pumunta sa Kirea? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1447. Upang gumaling, at pumatay ng tao. Hindi nagsisinungaling si Levi. Ito ay mahalaga kung ano ang ginawa niya kay Kirea, nobela. Speaking of recuperation, nakakamangha na fully recovered ka na ngayon, ngumiti si Zoe, tinanggap ang kanyang salita para dito. Bumalik sa landas ang buhay pagkatapos ng kanilang muling pagkikita. Gayunpaman, ang balita na si Levi ay bumalik sa Erudia ay kumalat na parang apoy, na pumukaw ng nakakaapekto sa damdamin sa mga tao. How dare this traitor show his face here? Dapat siyang bitihin dahil sa pagtataksil.
Dahil hindi nalinis ang kanyang pangalan, marami ang tumawag para ipatong ang kanyang ulo sa isang stick. Maging si Emma ay pinuntirya ng ilan sa mga mas masiglang jingoist. Sa kabila ng malungkot na sitwasyon, alam ni Levi na kailangan niyang patibayin ito ng ilang sandali upang maiwasan ang hindi nararapat na atensyon mula sa kaaway at panatilihing madilim si Prince William at ang kanyang mga kauri. Sa ngayon, nakikipagtulungan siya sa operasyon ng pagsisiyasat at pagsubaybay sa Gaavs. Hindi magtatagal para matanto ni Prince William na peke ang gamot. Kaya naman, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Lumapit sa kanya si West Skylord na may dalang salansan ng mga dokumento. Guro, nakolekta ko ang intel mula sa pagsisiyasat sa nakalipas na 2 buwan. Mangyaring tingnan. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng impormasyon na iyong hiniling, lahat ng mga kaina-hinalang kaso ng mga pinaghihinalaang kriminal noong nakaraang siglo na di umano'y nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen ngunit hindi nahatulan at nawala o ipinalagay na patay na. Nag-highlight siya ng isang partikular na profile kay Levi. Kunin ang taong ito halimbawa, Eugene Gordon. Siya ay dating patriarka ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Timog. Ang pamilyang iyon ay nawala sa isang gabi, at siya ay itinuring na patay na. Bago nangyari iyon, palihim na raw siyang nagbebenta ng mga pambansang kayamanan sa black market. Kung napatunayang nagkasala, ito ay magiging isang malaking pagkakasala. Tinambol ni Levi ang isang daliri sa mesa, binasa ng mabuti ang profile ni Gordon. Patay na siya noong malapit na siyang mahatulan. Nakakapaghinala talaga. Nahanap na ba ang katawan niya? Hindi. Kaso tuluyang nanlamig dahil hindi nila mahanap ang katawan niya. Inabot sa kanya ni West Skylord ang isa pang dossier. Mayroon ding lalaking ito, si Jay Wagner. Siya ang espesyalistang combat instructor para sa Northern Troops 40 taon na ang nakararaan. Napag-alaman nilang nagkasala siya sa pag-leak ng classified information sa mga dayuhang bansa. Sinabi na pinatay niya ang kanyang sarili bago ang kanyang huling pagsubok at ang bangkay ay nawala. Tumango si Levi. Isa pang kaina-hinalang kaso. Nagpatuloy ang West Skylord. Si Skylar Shenton ay ang godson ng pinuno ng Northrush clan. Siya na sana ang susunod sa linya para sa clan head position kung hindi lang siya masamang itlog. Matapos gumawa ng hindi mabilang na kalupitan, sa kalaunan ay pinalayas nila siya sa angkan. Nangangarap, malapit na siyang iharap sa hustisya, tumakas siya sa ibang bansa at nanatili sa labas ng grid mula noon. Nakita ko. Ituloy mo. Ilang iba pang sospek ang na-highlight sa presentasyon ng West Skylord, na lahat ay tumugma sa modus operandi ng The Avengers. Kung ang gobyerno ng Erudian ay hindi nagtangka na gamitin sila, sila ay magiging cream of the crop sa lipunan, na humahantong sa marangyang buhay. Kaya naman, sinisi nila si Erudia sa pagsira kung ano ang mayroon sila. Ito ay kapanipaniwala na sila ay nagsama-sama upang bumuo ng The Avengers dahil sa kanilang pagkamuhi. Hindi ako magtataka na lahat ng inilista mo ay bahagi ng The Avengers, sabi ni Levi na nag-iisip. Mayroon silang pagganyak at mga gamitin upang gawin ito. Pinag-isipan niyang mabuti ang susunod na hakbang. Good job, West. Tingnan kung maaari mong itugma ang mga profile na ito sa mga kilala namin sa The Avengers. Naiintindihan. Master, may isang huling profile na dapat mong makita, ngumisi siya. Medyo nakakatakot, at babae ang sospek. Agad nitong naalala kay Levi ang Black Phoenix. Gaano kakilakilabot. Napukaw ang kuryusidad, kinuha niya ang mga dokumento at nagsimulang magbasa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1448. Malungkot ang ekspresyon ni Levi habang binabasa ang bawat pahina ng mga kalupitan na ginawa ng babae. Iyan ay, kahanga-hanga, siya muttered. Iyon ay paglalagay nito ng mahinahon. Kung ikukumpara sa ginawa ng babae, ang mga krimen ng iba pang nabanggit sa kanya ay parang hindi nakakapinsalang kalokohan. Medyo nabigla din ako sa nakita ko, inamin ni West Skylord. Malinaw sa mga lalaki na ang kanilang tinitingnan ay isang mapanganib na kriminal, na halos hindi naririnig ang katulad nito. Ang ilan sa kanyang mga krimen ay kinabibilangan ng paglalaban ng record ng libu-libong bilyon, panloloko sa kabuoang 39 na Erudian bilyonaryo sa loob ng 5 taon, at matagumpay na pagpukaw sa 7 bansa sa isang digmaan sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang politiko. Bukod sa pagiging ultimate mastermind,
Isa rin siyang napakahusay na assassin at especially iya, na naglabas ng hanggang 18 Diyos ng digmaan mula sa mga dayuhang bansa at nakakuha ng top secret na impormasyon sa pagsasaliksik ng armas mula sa mga pinaka-advanced na kumpanya ng teknolohiya sa mundo. Ang lahat ng iyon ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo sa kanyang ginawa. Nang mawala siya, nabalitaan na kinumpiska ng gobyerno ng Erudian ang kanyang mga ari-arian na umabot sa daan-daang bilyon. Ito rin ay pinaniniwalaan na siya ay may higit pa na kinuha niya kapag siya ay bumaba sa grid. Siya ay isang mabigat na individual, sa lahat ng oras. Bawat kilos na ginawa niya ay sapat na upang mabigla ang mundo kung ang kanyang profile ay ipapalabas sa publiko. Ginawa ng gobyerno ng Erudian ang lahat ng pagtatangka na ihagis siya sa likod ng mga rehas, ngunit paulit-ulit niyang iniiwasan ang mga ito, hanggang sa tuluyang napunta siya sa radar. Naniniwala si Levi na magkakaroon siya ng dahilan para kamuhian si Erudia sa pagpilit sa kanya na itago at iwanan ang kanyang mga kayamanan, na minsan ay ginawa siyang pinakamayamang babae sa buong rehiyon ng Bayview. Bukod dito, ayon sa dossier, pumangit umano siya sa isa sa mga operasyon para hulihin siya. Dahil dito, huling nakita siyang nakasuot ng maskara para itago ang kanyang mukha. Ito ay dapat na Black Phoenix. Definitive na sabi ni Levi. Parang minaliit ko lang kung ano ang kaya niya. Ang Avengers ay mas masama kaysa sa naisip ko. Humugat siya ng isang matalim na hininga. Kailangan nilang harapin sa lalong madaling panahon. Ituloy ang paghuhukay, West. Gamitin ang lahat ng aming nakikita at koneksyon upang malaman ang lahat ng mga pagkakakilanlan ng mga miyembro ng organisasyon. Kung ang Black Phoenix ay isang nakakatakot na pag-iral, gusto kong makita kung sino ang pinuno ng The Avengers. Kung sino man sila, malamang na matatakot sila ng buong mundo. Hayaan ang higit pa sa aming mga tao na subaybayan ang mga galaw ng The Avengers, utos ni Levi. Ang Avengers, sa kabilang banda, ay naghahanda ng kanilang sariling operasyon na nakatutok kay Levi. Hindi sila kumibo noong naka-wheelchair-bound pa siya dahil hindi naman siya threat. Ngayon, napagtanto na nila ang kanilang pagkakamali. Ang operasyon ay personal na pinamumunuan ni Kuro Dragon at Black Phoenix. Ipinapakita ng aming intel na pinawalang bisa ng Great Family of Frostford ang kasunduan pagkatapos na patayin ni Levi Garrison ang isa sa kanila, sabi ni Black Phoenix. Ngumisi si Kuro Dragon. Hindi nakakagulat na lahat ng mahusay na pamilya ay nagpawalang bisa sa kasunduan. Pinatay niya ang isang tao mula sa Frostford, sabi mo. Tama iyan. Ang mga mata ni Kuro Dragon ay kumikinang sa mali siya. May plano ako. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1449. Marahil ay nasa crosshair na tayo ng gobyerno ng Erudian. Magiging risky kung target natin si Levi ngayon. Pumayag naman si Black Phoenix. Dapat tayong magtrabaho sa paghahasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan niya at ng apat na dakilang pamilya. Nakuha mo. Ang ngiti sa mukha ni Kuro Dragon ay napuno ng masayang paghihiganti. Kailangan nating gawin ang plano sa lalong madaling panahon, bagaman. Pagkatapos nito, maaari na tayong umalis sa Erudia. Binigyan na ni Prince William ang The Avengers ng 18 isla, isang kolonya, at mga titulo ng mga maharlika. Walang magagawa ang gobyerno ng Erudian pagkatapos nating umalis dito. Huwag kang mag-alala, kumpiyansa na sabi ni Black Phoenix. Alam ko na kung ano ang gagawin. Sa susunod na buwan, itinatag ng apat na mahusay na pamilya ang kanilang tatlong presensya sa lipunan, na nakakuha ng kontrol sa lahat ng iba pang maimpluwensyang pamilya at angkan kay Erudia. Maaaring ma-access ni Sean at ng kanyang gang ang mga pinaka-prestihiyosong club at lugar ng pagtitipon sa bansa. Nakipagkilala sila sa mga miyembro ng Great Families ng Frostford at Southford, Nobela. Habang lumalapit ang kanilang panlipunang mga lupon, lalo na silang nagiging mapagmataas, na iniisip na sila ay may pinakamataas na porsyento ng populasyon sa bansa. Mababa ang tingin nila sa iba. Kahit na si Levi ang maging Diyos ng digmaan, hindi na siya sineseryoso kaysa sa kasalukuyan. Pati, hawak din nila ngayon ang murang Morris Group. Sa tuwing may nagsasalita tungkol kay Levi, si Sean ay nangungutya. Siya ay walang iba kundi isang piraso ng basura. Sila ay nagpakaasawa sa mga matagumpay na may masayang tuwa, na pinagmamasdan ang katotohanan na sila ay kabilang sa dakilang pamilya ng Westford kaysa sa iba habang walang kaalam-alam na si Levi ang may-ari ng pamilya.
Kamakailan, gayunpaman, ang apat na mahusay na pamilya ay binaril ng isang misteryosong umaatake. 7 mula sa Great Family of Frostford ay biglang nawala, ang kanilang mga katawan ay natagpuan lamang ang pagkaraan ng ilang araw. Ang pagkamatay nila ay minarkahan ang simula ng sunod-sunod na pagpatay. 17 mula sa Great Family of Westford, kabilang ang 9 na nireranggo ang klase ng Diyos, ay brutal na pinaslang. Samantala, ang katawan ng isang ultimate class warrior mula sa Great Family of Southford ay natuklasan sa isang kanal, at hindi na miyembro ng Great Family of Eastford ay natagpuang lumulutang sa dagat. Ang mga pag-atake ay unti-unting lumala habang lumilipas ang oras. Isang buong angkan sa ilalim ng Great Family of Frostford ay nabura sa magdamag. Isang pamilyang kabilang sa Great Family of Westford ang inatake, na lubhang nasugatan at pinatay ang karamihan sa mga miyembro. Parami ng parami ang mga miyembro ng Great Families ng Eastford at Southford ang pinaslang. Ang mga pag-atake ay nangyari ng walang babala o preamble. Ang apat na mahusay na pamilya, na sa una ay hindi pinapansin, ay nakaramdam ng pananakot. Lalo silang natakot at nagalit habang unti-unting nawawalan ng kontrol ang sitwasyon, na nangangakong alamin ang taong nasa likod nito. Pagbalik sa tirahan ng Lopez, napahampas ng kamao si Thierry sa mesa dahil sa frustration. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Ito ay kabalbalan. Lolo, dapat ba tayong sumangguni sa Crown King? Tanong ni Judy. Sisigat na sana siya nang dumating ang kanyang mga nasasakupan na may dalang nakakagulat na balita. Sir, isang mapagkakatiwalaang source mula sa Great Family of Frostford ang nagsabi na si Levi Garrison ang gumawa ng mga pinakabagong pagpatay. Nakakuha sila ng ebidensya laban sa kanya. Kalokohan yan. Napakunot ng noo si Thierry. Hindi kailanman tatalikuran ni Sir ang kanyang sarili. Yes, Sir, pero nag-alinlangan ang isa. Ang Great Family of Frostford ay sumumpa na ginawa niya ito. Sila ngayon ay nananawagan para sa kanyang pagkamatay sa pangalan ng apat na dakilang pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1450. Mahal na Diyos, nabaliw na ba sila? Hindi makapaniwalang sabi ni Thierry na may bahid ng pagkagalit. Gusto nilang ipapatay si Sir. Hindi ba nila nakikita ang lahat ng ito ay isang setup, may isang taong malinaw na nagsisikap na ibaling tayo laban sa kanya. Alam niya na mas mahusay kaysa sa sinumang imposible para kay Levi na maging salarin kapag ang huli ay karaniwang nagmamay-ari ng Great Family of Westford. Walang paraan na gagawin niya ito sa sarili niyang mga tao. Inabot ng subordinate kay Thierry ang isang sulat. Sir, ang hari ng Frostford ang nagbigay nito sa iyo. Iniimbitahan kanyang sumama sa operasyon para patayin si Sir Nobela. Ang liham ay naglalaman ng isang rate of command na inisyo ng Great Family of Frostford. Ang rate ay ginawa ng unang henerasyon ng mga pinuno ng apat na dakilang pamilya bilang simbolo ng kanilang alyansa. Inilabas sa harap ng matinding panganib o kakilakilabot na kalaban, ang rate of command ay nanawagan sa lahat ng apat na mahusay na pamilya na magsama-sama at gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang talunin at alisin ang banta. Ang pagkabigong sumunod ay mangangahulugan ng agarang pag-alis mula sa alyansa. Sa takot na lumala pa ang mga patay, nagpasya ang Great Family of Frostford na maglabas ng writ. Ano ang iniisip nila? Napabuntong hininga si Thierry. Misunderstanding lang ang lahat, sige. Magiging bahagi ako ng operasyong ito, kung para lamang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanila. Ang iba pang dalawang dakilang pamilya ay nakatanggap din ng sulat. Si Leale Mercurion, pinuno ng Great Family of Southford, ay nagpakita sa araw ng pulong. Ang pinuno ng Great Family of Eastford ay hindi dumating, ngunit nagpadala siya ng isang kinatawan sa pulong, ang sikat na batang mandirigma na si Dragonus Skywalker, na anak din niya. Sinusubaybayan ni Kuro Drago at Black Phoenix ang sitwasyon sa hideout ng The Avengers. Naiintindihan ko na si Levi ay matagal nang naging tinak sa panig ng Great Family of Frostford. Sasamantalahin nila ang pagkakataong ilabas siya para sigurado, lalo na kapag nagtanim kami ng serye ng ebidensya na nagpakita na siya sa likod ng lahat ng mga patay. Natuwa si Kuro Dragon. Pumatay gamit ang isang hiniram na kutsilyo, gaya ng sinasabi nila, pagsang-ayon ni Black Phoenix. Walang paraan na kayang labanan ni Levi ang mga dakilang pamilya ng mag-isa.
Ang Great Family of Frostford ay nagpadala ng ilang daang lalaki para sa operasyon. Ang pinuno ng tropa ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lahat ng puti na naglalabas ng aura ng pangingibabaw sa pamamagitan lamang ng pag-iral. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang kabataang mukhang 16 na taong gulang, na may hawak na espada sa isang kamay. Ang sandata ay ang tunay na kayamanan ng Great Family of Frostford, ang Frostbringer. May nakaukit na sinaunang teksto sa talam nito. Sa kabila ng pagod na hitsura nito, ang Frostbringer ay nagningning sa isang nakakapanghinang kinang na sapat na malakas upang magdulot ng takot sa puso ng isang mas mababang tao. Si Leale ang unang dumating sa pinangyarihan. Nakasuot ng hindi kat-anji tanging damit, mukha siyang isang ordinaryong tao. Gayunpaman, walang nang ahas na lumapit sa kanya dahil sa takot na malason. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang lason ay tumakbo pa sa mga ugat ng pinuno ng Great Family of Southford. Mayroon siyang libu-libong iba't ibang lason sa kanyang pagtatapon. Ang ilan ay sapat na malakas upang pumatay ng isang ultimate class na mandirigma. Dumating si Dragones sa ilang sandali bilang kinatawan ng Great Family of Eastford, kasama ang kanyang mga tauhan. Ang Great Family of Eastford ay karaniwang naninirahan sa mga isla. Lahat ng miyembro ng dakilang pamilya ay hindi kapani-paniwalang mga manlalangoy. Sinasabing si Dragones ay isa sa mga pinakamahusay na pakikipaglaban na may mga kasanayan sa laban na walang kapantay sa kasalukuyan. Si Thierry ang huli. Lahat, mangyaring itigil ang operasyon, sabi niya kaagad pagdating niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1451. Dahil sa proklamasyon ni Thierry, natahimik ang mga tao. Iyan lang ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Dragones. Kahit na may lihim na pinamamahalaan ang Great Family of Eastford, dumanas pa rin sila ng matinding casualty. Hindi maisip na hahayaan na lang ito ni Thierry. Tama iyan. Para sa lahat ng mga casualty na naranasan natin, kailangan ko ng paliwanag. Nagsalita si Leale. Kahit pabayaan ko ito, hindi ko maitatanggi kay Frostbringer ang lasa ng dugo, malamig na sabi ni Albus. Hindi papayag si Frostbringer. Ang 300,000 malakas ng Frostford ay hindi papayag. Sigaw ng mga lalaki ng Great Family of Frostford, ang lakas ng tunog ng kanilang pinagsamang boses sa buong Lake Westia. Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan para. Sinaman ng tingin ni Albus si Thierry. Naloko kayong lahat. Mahinang protesta ni Thierry. Hindi ito ang hitsura. Hindi si Levi ang pumatay sa lahat ng tauhan mo, may nagpa-frame sa kanya. Paano mo ipapaliwanag ang ebidensya, kung gayon? Kaway ng kanyang braso, lumabas ang mga tauhan ni Albus dala ang ebidensyang kanyang tinutukoy. Ito ang ebidensya na gawa-gawa ng Avengers na nagsasaad na si Levi ang gumawa ng mga krimen. So damang ito ay hindi nagawang pabulaanan ni Thierry. This has, panimula niya, naputol lang ang tawa ng paghamak ni Albus. Anong sunod? Sasabihin mo ba na ang ebidensyang ito ay napik? Ako, nauutol niyang sabi, hindi nakaimik sa determinasyon ni Albus. Mayroon kaming ebidensya na si Levi ang nasa likod nito. Bulalas ni Leale at Dragones. Hindi alam yan. Ang ating Samson at 4 sa kanyang mga alagad ay brutal na pinatay ni Levi. Higit pa rito, mayroong 12 ng mga pinsalang ginawa sa aking mga tauhan. Hindi niya matatakasan ang hustisya. Hayag na pinatay ni Levi ang aking mga tao nang mabawi niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi ako tatayo at papayag na mangyari ito. Tumulo ng mali siya ang boses ni Albus. Pakinggan, pakinggan. Dugo sa dugo. Naghiyawan ang mga lalaki. Nagalit, nobela. Hayaan ang lahat ng 4 sa ating dakilang pamilya na magsanib puwersa at wakasan si Levi. Hindi tayo magpapahinga hanggat hindi siya namatay. Umungol sina Leale at Dragones. Si Thierry ay natarante sa mukha ng kanilang sigasig. Gayunpaman, ang tunay na pagkakakilanlan ni Levi ay kailangang manatiling kumpidensyal, lalo na pagkatapos ng labanan sa Mount Drago. Ito ay impormasyon na hindi ko kayang ibunyag. Naisip mo na ba ang dahilan sa likod ng mga pagpatay kay Levi? Sigaw ni Thierry. Simple lang. Balak ni Levi na supilan ang 4 na mahusay na pamilya upang magtrabaho para sa kanya bilang mga Dragonites. Ngayong nagkaroon na siya ng oras para gumaling, tiyak na napagtanto niya na wala na siyang paninindigan.
Siya ay desperado para sa kanilang merito, kaya pinaplano niya tayong palakasin ang sandata upang maging mga Dragonites upang maglingkod sa kanyang kalooban. Huminto si Albus habang hinahabol ang hininga. Ang pagkilos na ito ay magpapahintulot sa kanya na mabawi ang kanyang impluwensya. Sa ganitong uri ng kapangyarihan sa kanyang utos, hindi nakakagulat kung magagawa niyang maging hari ng Erudia. Iyan ang dahilan kung bakit pinatay ni Levi ang aking mga tao, upang sagutin ang iyong tanong. Pinag-isipang mabuti ang pangangatwiran ni Albus kaya napatulala si Thierry. Sa ngalan ng 4 na mahusay na pamilya, nagpepetisyon ako na maglabas tayo ng utos na patayin si Levi. Manata tayo na hindi magpapahinga hanggat hindi siya namatay. Sang-ayon si Frostford. Sumasang-ayon si Southford. Pumayag si Eastford. Nang masyadong mahaba ang naghihintay na katahimikan, lahat ng 3 pinuno ay tumitig kay Thierry. Thierry, ano pang hinihintay mo? Sabi ni Albus na may kasamang pangit na ngiti. Hindi ka pabor sa utos na ito, hindi ba? Tama, hindi ako. Masungit na sabi ni Thierry. Sa tingin ko, hindi natin siya dapat i-provoke alang-alang sa kaligtasan at kinabukasan ng ating 4 great families. Hindi namin siya kayang labanan kung sakaling magalit kami sa kanya, katwiran ni Thierry. Hindi ba natin kayang labanan siya? Ha? Kailan ka naging hindi sigurado sa sarili mo, Thierry? Tayo, ang 4 na mahusay na pamilya, ay natatakot na lumaban ng kaunting she**t tulad ni Levi. Ngumisi si Albus. Tatalikod tayo at lalayo sa paghaharap na ito kung siya ang Crown King. Sayang naman at wala siya. Idinagdag ni Leale. Nakikiusap ako na mag-iba. Siya talaga ang Crown King. Gulat na sigaw ni Thierry. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1452. Ang iba ay tahasang natawa sa revelasyon ni Thierry. Thierry, kailan ka pa naging mahihiyain? Sila'y nanunuya. Ang dali mong matakot sa isang walang katulad ni Levi. Natatakot kang harapin siya kaya nag-isip ka ng maling akala na si Levi ang Crown King. Nagsisinungaling ka ba sa amin o nagsisinungaling ka sa sarili mo? Tanong ni Albus. Tama iyan. Ang Crown King ay nahulog sa Mount Drago. Imposibleng makaligtas siya doon. Kahit na gawin niya, ano ang koneksyon niya kay Levi? Tanong ni Leale. Ako. Sa kanyang trump card na tiningnan bilang isang komedya, wala nang masabi si Thierry. Sa kabila ng mga kahihinatnan nito, pinabayaan na niya ang lihim na katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ni Levi, na tinatrato ng panunuya. Dahil sa pangungutya nila ang naging reaksyon nila sa balitang ito, hindi napatunayan ni Thierry ang pagiging inosente ni Levi. Hindi naman mahalaga kung hindi ka pabor, Thierry. Daig ka ng 3 sa 1. Kailangang umayon ni Westford. Matagumpay na sabi ni Albus. Ang mga patakaran ay ang mga patakaran. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. You're picking a fight, wala kang chance na manalo, Fury said with a sigh. Tumanggi pa rin akong maniwala na may kakayahan siyang tumayo laban sa galit ng 4 na dakilang pamilya. Si Albus at ang iba pa ay nagsusuot ng mapagmataas na hitsura ng superiority. Hindi nagbibiro si Lolo. Makabubuting sundin mo ang kanyang payo at alisin ang ideyang ito sa iyong mga ulo habang kaya mo pa. Huwag mong galitin si Levi. Kinampihan ni Judy ang kanyang lolo. Hindi, kukunin namin ang aming utang. Dumating ang ilang matitigas na boses. Mukhang hindi na magbabago ang isip nila, nobela. Sa kapangyarihan ng 4 na mahusay na pamilya, ipinangako namin na hulihin si Levi at ihaharap siya sa paglilitis. Dumagundong si Albus. Ang kanyang proklamasyon ay sinalubong ng nakakabinging hiyawan. Kaagad sa kanyang utos, isang grupo ng mga elite assassin ang nagmarcha palabas. Nang mga sandaling iyon ay nasa villa nila sina Zoe at Levi kasama sina Jenny at ang kanyang kumpanya. Zoe, mamasyal tayo ha. Tingnan mo ang iyong mga kasama. Kami ang pinakasikat na celebrity sa Erudia. Kilala na namin ang creme de la creme ng Frostford. Tama iyan. Ang mga pinalad na magkaroon ng ating kakilala ay namumuhay na ngayon sa ganap na karangyaan. Sa puntong ito, mas maimpluwensyahan kami kaysa sa iyo. Makabuti sa iyong negosyo kung makita ka sa publiko kasama namin. Mukhang narito ang mga babaeng ito para ipakita ang kanilang katayuan, naisip ni Zoe. Ano ang mahalaga kung makarecover si Levi? Nasira ang kanyang reputasyon.
Ang kilala lang niya ngayon ay isang walang ingat na tao na halos nawala ang lahat. Biglang pumasok ang isang dosenang mga tao at naputol ang kanilang pag-uusap. Si George ang unang nakapansin sa mga nanghihimasok. Sino ka? Hinihingi niya. Ang lakas ng loob mong pumasok dito nang hindi nagpapalam. Levi, lumabas ka dito. Sigaw ng ilan sa mga nanghihimasok. Lumabas sina Levi at North Skylord pagkaraan ng ilang sandali. Naturally, alam nila ang tungkol sa mga pangyayari ng apat na mahusay na pamilya, at ang katotohanan na si Levi ay na-frame ng Avengers. Dapat malinis ang pangalan ko, malungkot na naisip ni Levi habang inihahanda ang sarili sa hindi may iwasang paghaharap. Sino ka? Tanong ni Levi na binasag ang katahimikan. Pumunta kami sa ngalan ni Albus Whittaker ng Great Family of Frostford. Sigaw ng kanilang pinuno, sumama ka sa amin ng tahimik at baka maiwasan natin ang isang eksena. Pagkatapos mong, magalang na iminuwestre ni Levi ang pinto. Tignan mo yan. Kahit tuluyan nang gumaling si Levi, anino lang siya ng kanyang dating sarili. Napakaduwag na sumama sa amin ng napakaamo. May natitira pa ba siyang dignidad? Isa siyang taksil sa sariling bayan. Hinala ko na ipinagpalit niya ang gamot sa kondisyon na siya ay gumaling. May point ka. Paano pa kaya makakabawi si Levi? Tiyak na makikinabang siya sa pagbebenta ng gamot. Tinitigan ng mga tauhan ni Albus si Levi nang may pang-aalipusta, na may ibang pakiramdam sa moral na batayan kaysa kay Levi. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari kay Master, aliw na sabi ni George. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1453. Sa kabila ng pagtiyak ni George, nanatiling balisa si Zoe. Paano niya nagawang masaktan ang Great Family of Frostford? Bulong niya. Narinig na ni Zoe na binanggit ng kanyang lola noon na si Frostford ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Great Families. Kahit na si Westford ay hindi naging tanga para magdulot ng gulo sa kanila. Ang apat na mahusay na pamilya ay naghihintay sa pampang ng Lake Westia, nobela. Mga kapatid, mayroong isang mandirigma na may kamangha-manghang kasanayan na nagbabantay kay Levi sa panahon ng kanyang karamdaman. Bilang resulta, dapat tayong magsikap ng higit pa kaysa sa inaasahan upang mahuli siya. Busy si Albus sa pag-aayos. Dalawa lang sila kumpara sa napakaraming bilang natin. Ang iba ay puno ng kumpiyansa. Sa pagkakataong nagkaisa ang apat na mahusay na pamilya, maging ang mga Dragonites ay kailangang sumuko. Ito ay isang pagpapakita ng lakas na hindi dapat maliitin. Ito na ang huling beses na babalaan kita. Hayaan mo na ito hanggat kaya mo pa. Muling nagsalita si Thierry. Pinagtatanggol mo ba siya dahil si Levi ay apo ng kapatid mo? Pinigilan ko ang aking kamay bilang paggalang sa iyo minsan. Hindi ngayon. Single ni Albus. Ang iba ay nasa ilalim ng impresyon na pinoprotektahan siya ni Thierry dahil kamag-anak niya si Levi. Wala itong kinalaman sa dugo, giit ni Thierry, malapit nang lumuha sa kawalan ng pag-asa. Siya ay isang tao lamang na hindi natin kayang pukawin. Thierry, sa tingin ko ay oras na para bumaba bilang pinuno ng Westford. Kunin mo ang iyong sarili ng kapalit na mas karapat-dapat, mariing panunuyan ni Albus. Hindi nila alam na si Levi ay humalili na sa kanya bilang pinuno ng Westford. Tama, ang sabi ng iba. Hindi na ikaw ang mabangis na pinuno. Kung ano ang isang pagkabigo. Nandito na si Levi. Sigaw ng isang boses mula sa labas ng hall. Dumating na ang mga tauhan ni Albus, nakapalibot kay Levi at North Skylord. Bawat mata sa eksena ay nasa kanilang dalawa, maliban kay Thierry at sa kanyang mga tauhan na ibinaba ang tingin na para bang wala silang gustong gawin sa binalak ng tatlo pang Great Families. Hindi man lang tumingin si Thierry dahil alam niya kung ano ang nakatakda para sa kanilang lahat. Panay kay Levi ang malamig na titig ni Albus. Levi, alam mo ba ang iyong mga krimen? Bulong niya. Anong mga krimen? Sino ka para tanungin ako sa ganitong paraan? Tanong ni Levi na may magalang na ngiti. Makinig ng mabuti at tandaan ito hanggang sa araw ng iyong kamatayan, ako si Albus Whittaker ng Great Family of Frostford. Maglakas loob ka bang tanungin muli ang aking tungkulin? Pinatay mo si Samson, sinaktan ang aking mga disipulo, at pinatay ang mga miyembro ng Great Families ng Talamak. Tinatanggihan mo ba? Inayos siya ni Albus ng nakakamatay na titig. Nandito rin ba kayong lahat para panoorin akong mag-confess?
Laming-galinga si Levi habang kinakausap ang mga tao. Oo, kami na. Napakarami mong napatay sa ating mga kapatid. Ngayon, hindi kami magpapahinga hanggat hindi mo nababayaran ang dugo ng iyong utang para sa dugo. Yumangay si Dragones sa galit. Bakit parang sigurado ka na sa kamay ko napatay sila? Tanong ni Levi. May ebidensya. Hindi mo ba iniisip na ang ebidensya ay masyadong halata? Nangangatwiran si Levi. Kung ako talaga ang may gawa nito, bakit ako mag-iiwan ng napakaraming bakas ng aking sarili? Mga tanga ba kayong lahat? Huwag ka nang mag-deny, Levi. Aamin ka ba o hindi? Gulat na sigaw ni Albus. Ako ang pumatay kay Samson at 4 sa kanyang mga alagad dahil sila ay mga taksil kay Herodia. Tungkol naman sa mga tauhan mo, pinatay sila dahil sa pagtatangkang tambangan ako. Tungkol sa panahong, patuloy ni Levi, na pinutol lamang ni Albus. Ayan, umamin siya sa mga pagpatay. Sigaw ni Albus habang nakaharap sa karamihan. Narinig na ninyo lahat, sigurado ako. Ang kanyang pag-amin ay mas mapahamak kaysa sa ebidensya. Natigilan si Levi. Ngayong nagtapat na siya, oras na para magbayad. Dugo sa dugo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1454. Naging tense ang kapaligiran hanggang sa puntong wala na sa kontrol ni Thierry. Well, nandito na tayo. Halika at kunin mo ako, kung gayon. Ngumisi si Levi. Pagkatapos ng labanan sa Mount Drago, ang kanyang mental strength at martial skills ay lumago ng husto. Patayin siya. Naghiyawan ang mga lalaki, umalangaw-ngaw ang kanilang mga boses sa Lake Westia na parang galit na war cry. Sa pangalan ng 4 na mahusay na pamilya, si Levi Garrison ay hinatulan ng kamatayan. Umungol si Albus. Palibhasa'y ipinagkait ito sa loob ng mahabang panahon, sabik na sabik siyang makamit ang paghihiganti. Sa puntong iyon, humakbang si Dragones. Mga kapatid, pwede ba akong magsalita? Magsalita ka, Dragones. Nakamit mo ang karapatan bilang ikaw ay nakakatakot at tapat na mandirigma. Sa sikat na kapangyarihan ng iyong mga kamao, ikaw ay isang talento mula sa Eastford na lumilitaw ng 1 beses bawat 100 taon. Hindi ko ikinahihiya ang katotohanan na kahit isang kabataan mula sa Frostford ang makakalaban mo. Mapagbigay si Albus sa kanyang papuri sa batang mandirigma. Siya ay isang mandirigma na may mga kasanayan na lampas sa kanyang edad, dagdag ni Leale sa paghanga. Nakakilala ako ng mga masters na nabuhay ng lampas sa 2 siglo na hindi pa rin makakapantay ni Dragones. Ang pinakakahanga-hangang kakayahan niya ay ang buhay ng hanggang 1 buwan sa ilalim ng tubig. Sa pamamagitan ng kasanayang ito ay nagkaroon siya ng liksi at lakas na hindi makakamit ng sinumang mortal. Kahit na ang kampo ng Eastford ay nanatiling tahimik, ang kasanayan ni Dragones ay karaniwang kaalaman. Kung hindi siya nagpapadala ng Great Family of Eastford bilang isa sa kanilang mga kinatawan. Malinaw na inihahanda siya para pumalit bilang susunod na pinuno ng Eastford. Bilang resulta, ang papuri sa papuri ay nabuhos kay Dragones. Talagang may karapatan siyang sabihin ang kanyang isip. Puno ng kumpiyansa si Dragones mula sa pananampalatayang ipinakita sa kanya ng Great Families. Nais kong italaga ang aking sarili upang angkinan ang ulo ni Levi upang ipaghiganti ang lahat ng ating mga nahulog na kapatid sa kanyang kamay. Nobela. Walang nagawa si Thierry kundi bumantong hininga. Ang karahasan bilang isang paraan sa isang resolusyon ay ang pinakahihintay niya. Dahan-daang lumapit si Dragones kay Levi. Any last words? Ninisyon niya ang huli. Alam ni Levi na ang kakayahan ni Dragones ay hindi mapapantayan ng sino man sa kanyang mga kapantay. Inamin pa nga niya sa sarili niya na siya, si Levi, ay walang exception. Nang walang babala, inilunsad ni Dragones ang kanyang sarili patungo kay Levi sa lakas ng isang kanyan. Bago siya magkaroon ng pagkakataong makatama ng suntok, isang nakakasakit na langit-ngot ang tumunog na sinundan ng nakakatakot na imahe ng bungo ni Dragones na lumulubog sa loob. Natapos ito bago nagsimula, ang nalalabing alingaw-ngaw ng mga buto na dinudurog ay nakabibingi sa sumunod na katahimikan na parang ingay ng putok ng kanyan. Thud! Bumagsak si Dragones sa sahig at hindi na gumalaw pa. Ang kahanga-hangang talento ng siglo ay napatay ng isang suntok sa templo. Susunod, tumawag si Levi. Anong pamamaraan at napakalakas na kapangyarihang malinis.
Nagulat ang mga tao sa hindi pangkaraniwang tanawin. Dahil ang isa sa kanila pinakadakilang mandirigma ay napakadaling natalo sa kanilang mga mata, ang apat na mahusay na pamilya ay hindi man lang nakahinga sa takot. Hindi nakayanan ni Dragones kahit isang suntok. Nakakakilabot. Ang kanyang kamatayan ay dumating ng napakabilis na hindi siya nagkaroon ng oras upang magrehistro ng sorpresa. Nanatiling nabaluktot sa galit ang bahagi ng kanyang mukha na hindi nabaluktot sa hugis mula sa kanyang belang bungo. Sa isang strike, napawi ni Levi si Dragones. Siya threw isang galit na galit glare sa party ng Eastford. Maging si Albus ay nakabukas ang panga sa gulat. Ang talento ng isang buhay ay pinatay ang kanyang buhay ng ganoon. Gaano kalakas? Imposibleng malakas. Ang kakayahan ni Dragones ay nalampasan kahit ang Great Grandmasters. Ngunit siya ay sumuko sa isang welga lamang. Ikaw. Ang natulala na atensyon ng mga tao ay natuon kay Levi. Halika, sama-sama. Sumenya si Levi sa mga tao gamit ang kanyang hintuturo. Ang kanyang magaan na paghamak sa apat na mahusay na pamilya ay nagpasiklab ng kanilang galit. Ikaw ang nagtanong. Sigaw ni Albus. Patayin siya. Sa isang iglap, ang mga piling mandirigma mula sa natitirang tatlong great families ay sumugod kay Levi. Ihanda ang Frostbringer. Ako mismo ang lalaslas sa kanyang lalamunan. Utos ni Albus. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1455. North. Gising ka na. Mahinang sabi ni Levi sa lalaking katabi niya. Ang North Sky Lord ay sumugod upang salubungin ang mabangis na pagsalakay. Kahit na ang kanyang martial skill ay hindi naaayon sa Levi's, siya pa rin ang pinakamahusay na manlalaban ng Calamity. Binaba ng North Sky Lord ang kanilang mga ranggo, na walang puwang para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga nagawang makalapit kay Levi ay binugbog pabalik bago nila ito mahawakan ng daliri. Sa kabila ng napakaraming bilang sa ilang daan hanggang 2, ang mga mandirigma ng Great Families ay madaling nasupil. Sa isang nakakatakot na maikling panahon, ang lupa ay natatakpan ng mga katawan, nobela. Si Albus at Leale ay nabigla sa kinalabasan. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ito ay mga sinanay na mandirigma na ang mga bangkay ay nagkalat ngayon sa lupa. Gayunpaman, hindi nagulat si Thierry. Kung ikukumpara sa labanan sa Mount Drago, ito ay larong pambata. Huwag ka lang tumayo at manood, Thierry. Tawagin mo ang mga tauhan mo. Sigaw ni Albus. Sa impyerno gagawin ko. Si Thierry ay hindi isang malaking tanga para ipadala ang kanyang mga tauhan sa kanilang kamatayan. Mukhang kailangan kong gawin ang lahat ng mag-isa. Itinaas ni Albus ang manggas ng kanyang mga damit. Dalhan mo ako ng Frostbringer. Utos niya. Inihagis ng kanyang mga tauhan na nasa likuran niya ang sagradong espada sa ere patungo sa nararapat na amo nito. Habang nahuhubad si Frostbringer, bumalot ang malamig na hamog na nagyelo sa tanawin habang ang lahat ng nahawakan ng nagyayelong ambon ay pumanaw sa nagyayelong pagkawasak. Sinasabing ang Frostbringer ay ginawa sa North Base 1 at nabuklod sa yelo sa loob ng 11 taon bago ito itinuring na handa. Matagal nang umalis sa nagyayelong puntod nito, ang lamig na natitira ay napakatindi kung kaya't ang mga biktima nito ay namatay sa frostbite bago sila dumuyugo hanggang sa mamatay. Gayunpaman, kahit si Frostbringer ay hindi katugma sa Dragon Sword ng Crown King. Ibilang mo ako, kuya. Sigaw ni Leale. Ang dalawang veterano na ito, sina Albus at Leale, ay mga mandirigma ng maalamat na prestihiyo. North, bumalik ka. Ako na ang bahala dito. Isang hakbang pasulong si Levi. Narito na ang iyong wakas. Tawag ni Albus habang iniaagaw ang nagyayelong talon niya kay Levi. Bago pa matagpuan ng talon ang marka nito, isang mapang wasak na lamig ang tumatagos sa paligid. Bawat puno at talon ng damo na berde at puno ng buhay kanina ay naging bughaw at patay, na nababalot ng makapal na layer ng yelo. Hindi sinubukan ni Levi na iwasan ang mabangis na slash. Habang tinatanggap niya ang buong lakas ng impact, ang lamig ng pakiramdam sa kanya. Kumalat sa kanya at nilalamon ang kanyang init, naiwan siyang parang estatwa, na natatakpan ng asol na kinang. Maging ang kanyang mga kilay at buhok ay nagyelo. Ang hamog na nagyelo ay patuloy na tumulak palabas, lampas sa mga hangganan ng Lake Westia. Isang piraso ng yelo na makinis na parang salamin ang naiwan sa glacial wake nito.
Ang mapanirang kapangyarihan ng sagradong talam ay nagpasindek sa karamihan. Ngumisi si Albus. Dumudugo o nagyayelo hanggang mamatay, naranasan ni Levi ang kanyang pagkamatay sa isang paraan o iba pa. Boom! Biglang, isang di nakikitang puwersa ang sumabog mula sa nagyelo na anyo ni Levi. Sumambulat ang init na nagmumula sa kanyang kaibuturan, pinawi ang lamig ni Frostbringer. Napabalikwas si Albus, na nakita kay Levi, ng shockwave. Akin na. Umungo si Leale habang sumusugod. Mapangunahan ang Southford, si Leale ay hindi rin ordinaryong manlalaban. Dalubhasa sa iba't ibang anyo ng lason na naglalayong pilayin o patayin ang kanyang mga kaaway, naghanda siya ng husto. Sumugod si Leale, tinakbuhan si Levi, at inilabas ang kanyang buong imbentaryo ng mga singaw at likido sa kanya sa loob ng time frame ng isang paglanghap. Ang ulap ng lason na itinapon niya kay Levi ay binubuo ng isang nakamamatay na cocktail ng ilang daang iba't ibang uri. Ang isang ordinaryong kalaban ay sumuko sa ilalim ng impluwensya ng kahit isa o dalawang uri ng lason. Gayunpaman, sa kanyang desperasyon na maalis si Levi, inilabas ni Leale ang lahat ng mayroon siya. Sa hindi inaasahan, si Levi ay tila ganap na hindi naapektuhan sa kinahinatnan. Sa kanyang nakaraang pagsisikap na paalisan ang mga lason ng Blood King Palace mula sa kanyang katawan, ngayon ay hindi na siya magagapi sa anumang anyo ng lason na kung hindi man ay nakamamatay. Ito ay tiyak na patunay na siya ay lumabas mula sa kanyang labanan sa Mount Drago na mas malakas kaysa dati. Maging ang mga nakamamatay na sandata ni Leale ay walang silbi laban sa kanya. Walang sino man sa inyo ang makakapatay sa akin. Itigil ang pagsubok. Itinapat ni Levi ang palad sa pisngi ni Leale na nagpalipat-lipat sa kanya pabalik. Natahimik ang karamihan. Ang dalawang pinakamahusay na manlalaban ng Great Families ay naalis ng ganito kadali. Anong klaseng halimaw si Levi? Si Thierry at ang kanyang mga tauhan ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Pagkatapos ng mga pangyayari sa Mount Drago, wala nang nakakagulat sa kanila. Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating si George. Nagliwanag ng pag-asa ang mga mata ni Albus at Leale sa kanyang pagdating. Kuya, ikaw na lang ang natitirang pag-asa ng apat na dakilang pamilya. Patayin si Levi at ipaghiganti ang lahat ng ating mga kapatid na namatay. Dumating ang ilang gulat na sigaw. Iniwas ni George ang kanyang tingin sa kanila habang lumuhad sa harap ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1456. Bulalas ng mga lalaki, nabigla sa pagpapakita ni George sa publiko ng kanyang hindi inaasahang katapatan. Ang pinakamagandang manlalaban ng Westford ay nakaluhod sa harap ni Levi. Ano ang nangyayari? Matapos masaksihan ang pagkatalo ng iba noon, nanatili si George sa kanilang pinakamahusay na pag-asa sa pagkatalo kay Levi minsan at para sa lahat. Guro, patawarin mo ako sa aking huling pagdating. Sabi ni George kay Levi. Hindi naman, nasa oras ka lang, magalang na sabi ni Levi. Guro, hindi makapaniwalang ulit ni Albus. Hindi sigurado kung tama ang narinig nila sa kanya. Tinawag lang ba ni George si Levi bilang, Master? Anong ginagawa mo, George? Sigaw ni Albus. Nakakahiya ka sa Great Family of Westford. Hindi ka ba nahihiya na lumuhad sa harap ng isang batang hotshot kahit na 200 taong gulang ka na? Tama siya, George. Nagdudulot ka ng kahihiyan sa iba sa amin, ang ilan pang namumuong boses. Kaya mo ba siyang talunin? Tanong ni George habang lumilingon sa mga nag-aakusa sa kanya. Kami, ang mga lalaki ay natagpuan ang kanilang mga lalamunan na naninikip sa katotohanan sa mga salita ni George. Talagang hindi sila magkatugma para sa kanya. Kahit na ang pinakamagaling sa pinakamahuhusay na mandirigma ng Great Families ay walang kapantay kay Levi. Ayan na, kayong lahat ang tunay na tanga para magpatuloy sa iyong hanggal sa paghahanap. Sigurado ako na pinayuhan ka ni Thierry na huwag gawin ang ganoong bagay. Sa kanyang mga sinabi, lahat ng mata ay nabaling kay Thierry. Tama na naman si George. Walang pagod na pinapayuhan sila ni Thierry laban sa pag-uudyok kay Levi ngunit hindi nila ito pinakinggan. Sa kanilang pagtatanggol, ang mga pag-angkin ni Thierry sa mga kakayahan ni Levi ay tila labis na pinalaki na halos hindi sila kapanipaniwala. Sa impluwensya at mga nakikita na nasa pagtatapon ng 4 na mahusay na pamilya,
hindi nila iniisip na mayroon silang anumang bagay na dapat ikatakot mula sa isang nag-iisang manlalaban na tinanggal ang kanyang dignidad. Imposible. Si Westford ba ay nakayuko sa kanya mula pa sa simula? Napasigaw si Albus nang maisip siya. Tama iyan. Siya ang nararapat na pinuno ng Westford, sabi ni Thierry, nobela. Ang pagdalaw ba ng 100,000 lalaki ng Westford ay para sa kanya sa halip na sa iyo? Tama iyan. Tumanggaw si Thierry. Bakit tayo mangangailangan ng isang kilusan sa napakalaking sukat, gayon paman? Hindi ako makapaniwala, bulalas ni Leale. Though inaamin ko na skilled fighter siya, I don't see why you have to submit to him to such a degree. Kahit si George ay handang tawagin siyang master. Maliban na lang, napabuntong hininga si Albus sa pagkaunawa. Siya ang Crown King. Ano? Ang mga lalaki ay nagsimulang sumigaw sa hindi makapaniwala, ang kanilang mga mata ay namumunga sa gulat. Paano ito posible? Patay na ang Crown King. Nakangiti si Levi habang nag-finger ng singsing. Ang mga mata ng karamihan, na nakadikit sa kanya sa hindi makapaniwalang pagsamba, ay sinundan ang kanyang maliit na kilo. Ang Dragon Ring. Ang katotohanan na nasa kanya ang Dragon Ring, kasama ang ebidensya ng kanyang martial skill sa kanyang madaling pagkakatalo sa mga nangungunang manlalaban ng 4 great families, ay walang pag-aalinlangan sa isipan ng bawat tao sa eksena na siya talaga ang Crown King. Bukod pa rito, ang magkasabay na pagpapakita ni Levi at ng Crown King sa Kirea ay hindi nagkataon lamang. Iisa pala sila. Ang bawat piraso ng ebidensya ay itinuro ang hindi mapaniniwalaan ng katotohanan. Sa wakas, naniwala ang mga lalaki kina Thierry at George. Si Levi ay ang maalamat na Crown King. Ayon sa mga batas, lahat kayo ay dapat napatay na, mabait na sabi ni Levi. Nag-aalok ako ngayon sa iyo ng pangalawang pagkakataon. Ang labanan sa bundok Drago ay nagpakawala sa akin ng hininga sa pagkamangha, pahayag ni Albus habang nakaluhod siya sa harap ni Levi. Sir, ang mahusay na pamilya ng Frostford ay sa iyo na magutos. Ang mahusay na pamilya ng Southford ay nasa serbisyo mo, Ginoo. Isa-isa, sa pangunguna ni Leale, ang mga lalaki ng Southford ay lumuhad bilang paggalang. Ang mahusay na pamilya ng Eastford ay nangangako ng kanilang katapatan, Ginoo. Ang Eastfords ang huling yumuko ng tuhod. Bagamat masama ang loob, napilitan silang kilalanin ang kanyang halatang supremacy. Congratulations, sir. Ang 4 na dakilang pamilya ay sa iyo na magutos. Naghandog ng pakiramdam sina Thierry at George. Napangiti si Levi sa hindi inaasahang pangyayari. Ang orihinal niyang plano ay ang matapang na talunin ang 4 na mahusay na pamilya. Sa kanilang pagpapasakop sa kanya, ang puwersa sa kanyang mga kamay ay lumaki ng husto. Hindi bababasa, ang husay sa panggagamot ng 4 na mahusay na pamilya ay magtitiyak na magkakaroon ng mas kaunting mga casualty sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang 4 na mahusay na pamilya ay unang lumapit sa kanya, na isang resulta ay hindi niya naisip. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1457. Sa bagong natuklasang katapatan ng 4 na mahusay na pamilya, ang mga puwersa ni Levi ay lumaki sa hindi maarok na sukat. Kailangan pa rin nating supilan ang mga banta na nakatago sa ilalim ng ibabaw, inihayag ni Levi. Ang aming misyon ay ihatid ang kanilang hindi kilalang lakas at hubugin sila para sa serbisyo ng Erudia. Ito ay isang misyon para sa 4 na mahusay na pamilya na isakatuparan. Ang pinakamahalaga ay ang aking pagkakakilanlan at ang iyong katapatan sa akin ay dapat na ilihim. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang nagpapakawalan niyan. Sinaman ng tingin ni Levi ang mga lalaki. Oo, Ginoo, masiglang sigaw nila. Sir, may hindi ko maintindihan, nagsalita si Albus. Sino ang nagudyok sa amin na patayin ka? Sa puntong iyon, malinaw na nagkaroon ng pagtatangkang magudyok sa pagitan ni Levi at ng 4 na mahusay na pamilya. Sila ay isang makapangyarihang grupo na hindi dapat maliitin. Sila ang nag-orkestra ng mga kaganapan sa bundok Drago. Feeling ko malapit na silang magpakita. Ang susunod na yugto ng plano ni Levi ay nangyari ng hindi natitinag na suporta ng 4 na dakilang pamilya. Kaya naman, ipinaalam sa kanila ni Levi ang papel na ginampanan ng Avengers sa pagsasabotahe sa kanilang alyansa. Ang mga tao ay nagngangalit. Dapat nating ipaghiganti ang ating sarili laban sa Saboteur. Sir,
Hindi alam ng Avengers ang iyong tunay na pagkakakilanlan, kaya mapapalagay sila sa pamamagitan ng pagmamaneho sa pagitan namin, papatayin ka namin. Paano natin dapat panatilihin ang hitsura ng ating puot sa isa't isa? Kitang-kitang kinilig si Albus sa lawak ng impluwensya ng Avengers, nobela. Simple lang, sabi ni Levi na may misteryosong ngiti. Makinig. Hindi nagtagal, kumalat na parang apoy ang balita na ang apat na mahusay na pamilya ay pinagsama sa isa. Napagpasyahan sa pamamagitan ng isang boto na si Albus ang mamumuno sa mga pinagsamang bahay. Ang pagtawag dito bilang isang hindi inaasahang piraso ng balita ay magiging isang maliit na pahayag, bilang ebidensya ng mga reaksyon na pinukaw nito. Ang apat na mahusay na pamilya na nagsasama sa isa. Nakakatakot na isipin. Sa gayong nagkakaisang prente, sino ang magiging hanggal na sasalungat sa kanila? Bahagi lamang iyon ng plano ni Levi. Inayos din niya na magpadala ng mga kinatawan sa pagtatangkang makuha ang suporta ng hindi nakikita ngunit maimpluwensyang mga bahay. Ang kanilang tagumpay ay madaragdagan lamang sa mga hanay ng lumalagong kapangyarihan ni Levi. Ang Avengers ay naguguluhan sa patuloy na kaligtasan ni Levi. Ang pagkano ng pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng mga kamay ng apat na dakilang pamilya ay matagal nang inilagay ngunit nanatili siyang buhay at maayos. Hindi lamang iyon, ang apat na mahusay na pamilya ay bumuo din ng isang hindi pa nagagawang alyansa. Ano ba ang nangyayari? Sina Kuro Dragon at Black Phoenix ay nasa tabi ng galit. Boss, ayon sa aming mga source, si Thierry ng Westford ang nagprotekta kay Levi sa pamamagitan ng pagsuporta sa pag-aangkin ni Albus bilang pinuno ng pinagsamang pamilya kapalit ng buhay ni Levi. Anong swerte meron si Levi? Dumagundong si Kuro Dragon. Mukhang tayo mismo ang pumatay sa kanya, pagkatapos ng lahat. Lingid sa kanilang kaalaman, si Levi pala ang nag-leak ng balita ng 4 great families na nagsasama sa isa. Sa hindi masyadong malayong mangyayari, ang apat na mahusay na pamilya ay kailangang magsanib puwersa at lumipat bilang isa sa ilalim ng kanyang direksyon. Upang ang anumang hindi pagkakatugma na maaaring lumitaw, nagpasya si Levi na ipahayag ang balita ng kanilang pagkakaisa. Sana, ang pagkilos na ito ay magpapagaan ng maraming potensyal na problema sa linya. Sa pamamagitan ng paglalagay kay Albus sa unahan ng bagong nagkakaisang pamilya, sinadya ni Levi na pilitin ang Avengers at ilayo ang kanilang atensyon mula sa katotohanan ng kanyang kaligtasan. Ang buong Erudia ay natigilan sa balita ng pagkakaisa ng apat na dakilang pamilya. Isang hindi pa nagagawang hakbang. Isipin ang lubos na kapangyarihan at impluwensya ng kanilang pinagsamang lakas. Ang apat na mahusay na pamilya ay nag-organisa ng isang seremonya ng pag-iisa upang hayagang patibayin ang kanilang alyas. Ito ay magaganap sa Northampton. Ang Great Family of Westford ay pinagkalooban ng karangalan ng pagsasama-sama ng kaganapan. Si Sean at ang kanyang mga tauhan ay inilagay sa pangangasiwa sa usapin. Ang mga Lopez at ang mga Black na pamilya ay ang pinaka-natuwa sa balita. As it turned out, galing sila sa Westford. Sa pagkakaisa ng apat na mahusay na pamilya, ang epekto nito sa kinabukasan ng Erudia ay hindi tiyak. Ang seremonya ng pag-iisa ay inorganisa ng may matinding sigasig. Ang mga pamilya ay hindi nagligtas ng gastos sa paggawa ng seremonya bilang engrandi na angkop sa okasyon. Matapos ang isang buong linggong paghahanda, sa wakas ay handa na ito. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapadala ng mga imbitasyon. Si Sean ang inilagay na namamahala sa pagpapadala sa kanila. Hindi ako magpapadala ng imbitasyon kina Levi at Zoe. Hindi niya maaabala ang ating seremonya. Nakangiting sabi ni Sean. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1458. Sa kanyang appointment para sa isang mahalagang gawain, malawak ang opisina ni Sean. May kapangyarihan siyang tukuyin kung sino ang karapat-dapat na dumalo sa seremonya ng pag-iisa. Siyempre, ang pagdalo ng mga panauhin sa itaas ng sosyal na klase ni Sean ay hindi siya magpapasya. Sa mga mata ni Sean, si Levi at ang kanyang pamilya ay nasa ilalim niya. Makakagalit ba ito kay Core? May nagtanong pansamantala. Ang pinakakilalang mga figure ng apat na mahusay na pamilya ay dadalo, sabi ni Sean na may nakakalokong ngiti. Walang paninindigan ang matandang babae. Wala siyang masasabi para baligtarin ang desisyon ko na pigilan si Zoe at ang kanyang pamilya na dumalo sa ganoong mahalagang seremonya. Tama ka.
Gagawin namin ang paraan mo. Dumating ang araw ng seremonya ng pagkakaisa. Ang mga mahahalagang tao sa buong Erudia ay nakatanggap ng kanilang mga imbitasyon at tinanggap sila ng may time na pag-asa. Napakaganda ng pagkakataong palampasin. Limitado ang mga spot, sa makatuwid, ang bawat imbitasyon na ipinadala ay hindi mabibili ng halaga. Ang pag-aproba ni Sean ay naging isang mataas na hinihiling na kalakal sa magdamag. Nakatanggap siya ng mga alok mula 10-10 milyon hanggang sa mga vilya ng maramihan, lahat para sa pagsasaalang-alang ng isang imbitasyon sa seremonya ng pag-iisa. Gayunpaman, inabuso ni Sean at ng kanyang mga tauhan ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga imbitasyon ng may diskriminasyon sa kanilang mga kaibigan at kakilala. Dahil dito, sila ay pinahahalagahan ng mga nagsusumigaw na pabor sa kanila, nobela. Ang mga tao sa kanilang mga social circle ay nasa gitnang uri lamang. Gamit ang mga imbitasyon sa seremonya ng pagkakaisa, bigla silang naging mga elite sa loob ng lipunan. Maging ang babaeng gusto ni Sean ay nag-alok na magpalipas ng gabi sa kanya bilang kapalit ng isang imbitasyon. Kinain ng kapangyarihan si Sean, bagaman hindi mahalaga sa kanya, dahil miyembro siya ng pinag-isang great family. Sa pagkakaisa, ang kanilang prestihiyo ay hindi kailanman naging mas mataas. Halos hindi mapigilan nina Harry at Meredith ang kanilang sarili sa pagngiti sa lahat ng oras. Sa ganang kanila, nakamit na nila ang rurok ng buhay, ang magdala ng kaluwalhatian sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Sa pagkakaisa, nakuha na nila ang lahat ng gusto nila. Hindi nila alam na ang taong gumawa ng lahat ng iyon ay si Levi. Narinig mo na ba? Si Levi ay malapit nang mapatay ng Great Family of Frostford dahil sa pagkakasala sa kanila. Sa halip, iniligtas nila ang kanyang buhay bilang paggalang kina Cora at Zoe. How pathetic! Maging si Thierry Langston ay nakiusap para sa kanya. Kapalit ng pag-iingat ni Levi sa kanyang buhay, ibinoto ni Thierry si Albus upang pamunuan ang bagong pinag-isang Great Family, na mahalaga isuko ang kanyang pamumuno. Marami sa mga matatanda ang sumusuporta kay Thierry bilang pinuno. Sa sandaling iyon, kumalat sa loob ng Westford ang chismis na si Thierry ay kusang sumuko sa kanyang pamumuno upang iligtas ang buhay ni Levi. Kung hindi, sila sana ang pinakamalakas na bahay sa kanilang apat. Ang paglabag na ito ni Thierry ay naging sanhi ng Westford na magiging pinakamahinang pamilya. Si Levi ang may kasalanan ng lahat. Isinasaalang-alang ko na hayaan si Zoe at ang kanyang pamilya na dumalo sa seremonya upang makilala ang mga tao para sa mga pagkakataong umunlad muli sa lipunan. Mukhang hindi na kailangan. Galit na galit si Cora nang makarating sa kanyang tenga ang balita. Ang mahusay na pamilya ng Westford ay gumawa ng higit pa sa aming mga patas na bahagi para kay Zoe at sa kanyang pamilya. Si Thierry ay maaaring humingi ng awa kay Albus bilang paggalang sa akin, napabuntong hininga si Cora. Kung hindi dahil sa pagpapakita nito ng kahinaan, si Thierry ay maaaring maging pinuno ng bagong pinag-isang great family. Lola, naiintindihan po namin. Kahit na mahal mo si Zoe, dapat mong bigyan siya ng parusang nararapat para ipakita sa kanya ang mga sakripisyo na ginawa mo para sa kanya. Ang iba ay handang tumingin sa mga bagay ng may pessimistic alay. Hindi nagtagal, nakarating na sa pandinig ni Zoe ang hindi magandang balita. Pinagbawalan kami ni Lola na dumalo sa seremonya, sabi ni Zoe, na nalungkot. Ito ay isang pangit na seremonya, ano ang gagawin natin doon? Dismissive na sabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1459. Natigilan si Zoe. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Levi. Bagamat gumaling na si Levi at bumalik sa dati niyang pagkatao, hindi iyon matatapos na maaari niyang tahasan na hindi igalang ang apat na mahusay na pamilya. Higit pa rito, ang apat na mahusay na pamilya ay pinagsama sa isa. Ito ay hindi pa nagagawa sa mata ng mundo. Ilang tao na ba ang nakipag-away para lang ma-consider para sa isang imbitasyon? Ang seremonya ng pag-iisa na ito ay nagiging marami bilang panlipunang kaganapan ng milenyo. Sa gayong prestihiyo na inilagay sa seremonya, tahasan itong hindi iniisip ni Levi. Tiyak na iyon ay delusional at egoistic. Ito ang paraan ni Lola para parusahan kami sa pamamagitan ng hindi pagpayag sa amin na dumalo, samantalang ang iba ay pupunta, panunuyang sabi ni Zoe.
Hindi ko alam kung paano mo nagawang masaktan si Albus para humingi ng awa si Mr. Langston para sa iyo. Napabuntong hininga siya. Zoe, gusto mo ba talagang dumalo sa seremonya? Napatingin si Levi sa asawa, Nobela. Napag-isipan ko na, sabi ni Zoe ng totoo. Hindi tama ang pakiramdam na lumiban kapag ang iba ay dumalo. Tapos na iyon. Dadalo din tayo. Sagot agad ni Levi. Isasama natin sina Mama at Mia. Nagdududang tumingin si Zoe kay Levi. Ano ang isang offhand paraan sinabi niya ng pagpunta? Sa tingin ba niya ay makakapag-waltz na lang ang isang tao sa isang seremonyang tulad nito? Paano ito magiging posible? Limitado ang mga imbitasyon. Kung totoo man ang narinig ni Zoe, wala ni isa. Kahit na gusto nilang bilhin ang mga ito, hindi sila magagamit. Si Levi ay hindi lamang nais na dumalo dito, ngunit nais din niyang magdala ng isang grupo ng mga tao sa kanya. Sa tingin ba niya ay pag-aari niya ang four great families? Paano mo kami dadalhin doon nang walang imbitasyon? Tanong ni Zoe. Sino ba ang may lakas ng loob na tanggihan akong pumasok? Nakangiting sabi ni Levi. Naglakas loob ba sina Albus at Thierry na tumanggi sa akin? Hindi alam ni Zoe na ang seremonya ng pag-iisa na ito ay inayos niya para disoriented ang Avengers. Ito ay para sa kanyang sariling motibo na ang apat na dakilang pamilya ay nagkakaisa. Orihinal na inimbitahan ni Albus si Levi, ngunit tinanggihan siya ng huli. Simula noon, nagbago ang isip ni Levi at determinado siyang dumalo. Puff! Pinigil ni Zoe ang tawa ng panunuya. Nabalitaan niya na ang pinuno ng pinag-isang pamilya ay si Albus, at hindi si Levi dahil buong tapang niyang ipinahiwatig. Siyempre may dahilan sila para hadlangan ang pagpasok niya. Ang seremonya ay magaganap bukas ng hapon, sabi ni Zoe. Gusto kong makita kang sumusubok na pasukin kami. Hindi niya masyadong inabala ang sarili sa gagawin ni Levi. Sa halip, hahayaan niya itong patunayan na kaya niya. Doon tayo bukas, saad ni Levi. Noong gabing iyon, partikular na inayos ni Zoe na dalhin sina Emma, Mia, at ang kanilang mga kasama sa Northampton para sabay na dumalo sa seremonya. Nagising si Herodia na may lagnat na pananabik sa pagsisimula ng seremonya ng pag-iisa sa sumunod na araw. Mahigpit ang seguridad sa lahat ng dako ng presensya ng Ultimate Class at God Class Warriors ng Westford. Si Sean at ang kanyang mga tauhan ang namamahala sa reception. Dahil sila ang nagpapadala ng mga imbitasyon, sila rin ang mag-cross-check ng kanilang mga pagkakakilanlan alinsunod sa guest list. Ang panukalang ito ay upang maiwasan ang pagpasok ng mga taong hindi imbitado. Si Sean at ang kanyang mga tauhan ay nagbabantay, natuwid at mayabang. Dati, hindi man lang sila tiningnan ng 2 beses. Sa kanilang bagong nahanap na gaganapin, maging ang mga elite sa lipunan ay nagkukumahog para sa kanilang pabor. Ito ay isang kamangha-manghang karanasan, upang sabihin ang hindi bababasa. Sa wakas ay nakamit na nila ang layunin na maging higit sa lahat. Zoe, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sean. Anong ginagawa ng nanay at kapatid ni Levi dito? Naalis na sa mukha ni Sean at ng kanyang mga tauhan ang mapang-asar na hitsura ng superiority sa hitsura ni Zoe at ng kanyang mga kasama. Nandito kami para dumalo sa seremonya. Sabi ni Zoe. Hindi ka ba pinagbabawalan ni Lola na magpakita rito? Binigyan siya ni Sean ng malamig na tingin. Ikinalulugod kong payagan kang makapasa kung may palabas mo ang iyong mga imbitasyon. Malamig na tinitigan sila ni Jenny. Malaya kaming pumasok kahit walang imbitasyon. Sino ang nagsabi? Tanong ni Sean pagkatapos ng gulat na paghinto. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1460. Ang mga Lopez at ang mga itim ay walang pag-aalinlangan na tumingin kay Zoe. Biglang namulat siya sa bigat ng hindi pagsang-ayon sa kanya. Pilit na pinipigilan ni Zoe ang kanyang paghinga, Nobela. Sabi ko, paano ito? Ang tunog ng boses ni Levi ay dumating sa sandaling iyon. Levi, how dare you show your face here? Galit na sigaw ni Sean. Bakit hindi ako pwede dito? Humalaklak si Levi sa pang-aalipusta. Ito ang seremonya ng pagkakaisa ng 4 na dakilang pamilya. Nakatanggap ka ba ng imbitasyon? Tanong ni Sean. Hindi ko ginawa. Gaano ka bastos na magpakita ng walang imbitasyon? Magwala ka, sigaw ng karamihan. Levi, limitado ang mga pwesto para sa seremonyang ito.
Tsaka ako ang nagdesisyon kung sino ang iimbitahan at kung saan sila uupo. Imposibleng makalusot ka ng hindi napapansin. Huwag mo nang isipin ang pabor sa apat na mahusay na pamilya, patuloy ni Sean. Iminumungkahi ko na sumuko ka na. Ang pulutong na nagtipon upang saksihan si Sean na walang pakundangan na tinatanggihan ang pagpasok ni Levi ay umabot na sa daan-daan. Nakatitig si Zoe sa lupa habang si Emma at Mia ay nakatalikod sa kanya. Pulang-pula silang lahat sa kahihiyan. Nakakahiya na tinanggihan ang pagpasok. Ibang-iba na ang ating katayuan sa lipunan kumpara sa dati. Dapat kong tandaan iyon. Ito ay marahil ang pinakamahalagang seremonya na nakita ni Herodia. Ang bawat mamamayan ng bansa ay nakatuon sa kanilang atensyon sa mga kaganapan sa seremonya. Ang katotohanan na alam ng lahat sa bansa ang sitwasyon ay naging dahilan upang mas mahirap tiisin ang kahihiyan. Akala mo ba talaga mapapasok ka ni Levi gaya ng dati? Hindi na siya ang Diyos ng digmaan. Bilang isang karaniwang tao, hindi siya karapat-dapat na maging malapit sa isang kaganapan tulad nito. Tama iyan. May sama ng loob si Frostford sa kanya. Kahit si Cora ay galit sa kanya. Paano siya makakapasok? Ganyan ka ba talaga ka-delusional para hayaang pumasok sa isip mo ang mga pantasya ni Levi? Pang-aasar ni Jenny. Sisigat pa sana si Zoe at ang kanyang mga kasama ngunit nabalisa ang sinabi ni Jenny. Ito ay imposible. Dapat tayong pumunta. Hinayla ni Zoe sa kamay ang nanay at kapatid ni Levi. Bakit ka aalis? Hindi mo ba gustong dumalo sa seremonya? Inilahad ni Levi ang isang braso para harangan ang kanilang dinadaanan. Levi, hindi ko nais na gawing mas mahirap ang mga bagay kaysa dati. Hindi na bata si nanay, hindi niya deserve na bastos ng ganito, diretsyong sabi ni Zoe. Anak, bumalik na tayo. Walang saysay na ilagay ang ating sarili sa mahirap na sitwasyon, pagod na sabi ni Emma. Halika, Levi, dagdag ni Mia. Umuwi na tayo. Hindi kami masyadong interesado sa seremonyang ito. Walang magawang tumingin sa kanila si Levi. Talagang may kakayahan akong bigyan ka ng pagpasok sa seremonya, alam mo. Naniniwala kami sa iyo, Levi, pero nagbago ang isip namin. May iba pa tayong dapat asikasuhin. Tama siya. Umalis na tayo. Ang mga babae ay nagsanib puwersa upang hikayatin si Levi sa pagtatangkang pangalagaan ang kanyang dignidad. Ramdam na ramdam nila ang panlilibak para kay Levi habang tumatagal sila. Ang protektahan ni Levi mula sa paninirang puri ay pangalawang dahilan ng kanilang pag-alis. Ang mga taong pinakamamahal sa iyo ay laging handang tiisin ang lahat ng paghihirap para sa iyo. Anong biro? Tumawa si Sean. Ano ang mga karapatan mo sa unang lugar upang dumalo sa seremonyang ito? Hindi ka ba nakakaramdam ng kahihiyan sa paggawa ng gayong mapagmataas na pag-aangkin? Ipakita mo sa akin ang iyong mga imbitasyon. Luluhod ako para sa iyo kung karapat-dapat kang dumalo. Huwag mong sasabihin sa iba na kilala mo kami. Hindi namin gustong mapahiya sa pakikasama sa iyo. Si Zoe at ang mga babae ay nagkamot ng ulo sa kahihiyan habang sinisikap nilang hilahin si Levi. Kung ayaw mong dumalo, mawawalan din ako ng attendance. Sinulyapan ni Levi ang mga tao. Walang ibang makakadalo. Kinansela ang seremonya. Nilabas ni Levi ang phone niya at nag-dial ng number. Sabihin sa kanila na ang seremonya ay kinansela, galit na utos niya. Naaliw si Sean sa panonood. Sa tingin mo ba ay may kapangyarihan kang kanselahin ang seremonyang ito sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono?